Yan, welcome po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdating. Salamat Sister Marlene sa New Start. Kung maalala nyo, sinabi namin na mayroong the following night, tomorrow and succeeding nights, bring your friends and family para magkaroon kayo ng chance sa raffle. So we would love everyone to hear the health message at nakikita niyo naman doon yung mga bata nag-enjoy sila. So ito po yung gusto namin gawin every night until October 3. Dito po Friday. And then October 4, meron po tayo ibang program. So my name is Ronnie. You can call me Ronnie for short, of course. At kami po ay nalulugod na bumisita po sa inyo dito sa Samal. Kami po ay very excited to know you and see you and to present the gospel to you as well. So ang ating pong title ay Hope for Today. Yan po ay kinuha namin sa isang verse sa 1 Peter 3:15. Tingnan ko lang po kung nag-work. So ang ating pong topic for the first night is hope in the midst of darkness. Hope in the midst of darkness. Sino po ang may alam sa famous natin na sinasabi lagi na kapag may buhay may pag-asa. Hope, di po ba? Ang Filipino sa hope is pag-asa. Or in other words, while there's life, there's hope. While there is life, there is hope. Ngayong tanungin ko sa inyo mga kaibigan at mga kapatid at mga kababayan, ano ang inyong pag-asa? Ano ang inyong pag-asa? Ito ba ay kapag kayo ay nakatapos ng inyong pag-aaral sa high school o sa college, yan ba ang inyong pag-asa? Na magkakaroon kayo ng magandang kinabukasan? Or ang pag-asa nyo ba ay kapag kayo ay nakapunta na sa malaking city, halimbawa sa Davao City, or mapunta kayo sa Manila, or mapunta kayo sa ibang lugar, at kayo nagkaroon ng mabuting trabaho, yun ba ang inyong pag-asa? Yun ba ang magbibigay sa inyo ng magandang future? Pag ako nakatapos, pag ako nagkaroon ng magandang trabaho, magiging maganda na ang buhay ko. Yun ba ang inyong pag-asa? O ang inyong pag-asa ay nasa mga politiko? Mula sa inyong barangay captain, hanggang sa congressman, hanggang sa governor, hanggang sa presidente o sa senado. Kapag sila ay nangako na ibibigay nila lahat sa inyo, inyong hinihiling, yan ba ang inyong pag-asa? O ang inyong pag-asa ay kapag nagkaroon kayo ng magandang pamilya, nagkaroon kayo ng mga anak, nagkaroon kayo ng bahay, nagkaroon kayo ng kotse, o nagkaroon kayo ng sasakyan. Ito na. Ito na ang aking pag-asa. Ito na ang magiging magandang buhay. Pero isipin nyo mga bata, mga kaibigan, mga kapatid, lahat tayo ay tatanda. Kayo mga bata pa kayo, siguro mga 10, 11, 12, darating ang panahon na darating lahat tayo sa isang punto na tayo ay malalaman na natin sa ating mga sarili na natapos na palang halos ang ating buhay. At darating ang bawat isa sa atin na wala na tayong kakayahan sa ating buhay. Nasaan na ang magandang bahay? Nasaan ang aking diploma? Nasaan na ang aking magandang trabaho? Nasaan na? Yan ba ang inyong pag-asa? At pagkatapos noon, 80 years old, 90 years old, or kung papalarin tayo, aabutin tayo ng 100 years old, nasaan na ang ating pag-asa? Kaya mga kaibigan, kapag ang sinasabi nating pag-asa ay dito lamang sa lupang ito, napaka-ikli po, napaka-short ng ating hope na tinitignan. Ang amin pong layunin sa mga seryeng ito ay ibigay natin sa inyo yung pag-asa na tatagal ng walang hangganan, walang katapusan. Yan po yung pag-asa na gusto namin ipahayag sa lahat ng tao na kahit po kami na malayo
pumunta kami sa Pilipinas, pumunta kami sa Davao para malaman ng mga tao na, hey, mayroong pag-asa na talagang para sa walang katapusan. Forever, eternity. Yan po yung pag-asa na gusto naming malaman ng mga tao. Ang background ko po talaga is engineering. So, ang akin pong nagtapos po ako sa University of the Philippines at ang akin pong tinapos ay civil engineering. So, isa po sa aming mga pinag-aralan ay ang pagtayo ng mga buildings. At hindi po sa flood control, okay? Hindi po yun. Kasi talaga pong pag nakikita ko po yung mga balita ay talagang nakakalungkot. Ano po? Pero kapag nagtatayo ka ng building, kailangan siguraduhin mo na maganda ang foundation. Ano sinabi ko? Kapag nagtatayo ng building, ano dapat mahusay na pagkakagawa? Yung kanyang foundation. Ito. Kapag gumagawa ka ng building, siguraduhin mo na malalim ang pagkakahukay mo upang yung foundation niya matibay. Na kahit matataas yung mga gusali o mga buildings na inyong gagawin, yan ay hindi matutumba kapag nagkalindol o kapag nagkamalakas na hangin. So, kapag hindi maganda ang foundation, hindi rin maganda ang magiging kalalabasan ng building. Kaya nga, gaano katibay ang foundation ng inyong hope, yung inyong pag-asa, yung inyong pag-asa sa buhay. Kapag tumanda kayo at kapag nawala kayo, gaano katibay ang foundation. Di po ba? Napakaliit, napakaikli ng ating buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya siguraduhin po natin na matibay ang ating foundation. Ngayon, saan ba patutungo ang ating mundo? Di ba? Napakadaming problema ng ating kinakaharap ng ating mundo ngayon. Merong pagsabog ng bulkan, may mga tsunami, kailan lamang nagkaroon ng warning sa Pilipinas, sa Japan, at saka sa ibang parte ng Pacific. Ano ang kahaharap natin ng mundo? May mga malalakas na bagyo. Ngayon kahapon lamang, bago ka dumating sa Davao, meron palang super typhoon sa may North Philippines. Buti na lamang po at hindi kami inabutan. Saan pupunta ang ating mundo? Kalalampas na natin sa pandemic at napakadaming tao ang nasawi ang buhay dahil sa pagkaka-lockdown ng ating mundo. Saan patutungo ang ating pag-asa? Ngayon, walang tigil ang gera. Kahit meron tayong United Nations, patuloy pa rin ang gera sa Russia at Ukraine, patuloy ang gera sa Middle East, patuloy ang gera sa iba't ibang parte ng mundo. At may malalakas na lindol. Kailan lamang po, at ang Pilipinas po ay hindi malayo kasi po tayo ay nasa Pacific Rim of Fire. Kaya lagi tayong magkakalindol. Talamak ang bawal na bisyo at mga gamot sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo. Sa Australia po, napakadami din drugs, illegal, na nagfa-flood sa ating pong mga lansangan. Kahit po sa Pilipinas, alam po natin yan. At ang violence o karahasan, ang pagkitil ng buhay ng tao ay napakababaw na lamang. Pwede kang mag-hire ng isang assassin kung ikaw ay nagagalit sa isang kaaway. Di po ba? Napaka-ikli, napaka-cheap ng buhay ngayong mga panahon ito. Saan ba patutungo ang mundo? Tayo ba ay matatapos na lamang dahil may isang asteroid or may isang comet na babagsak sa mundo at doon na lamang tayo lahat ay mawawala? Yan ba talaga ang pupuntahan ng bawat isa sa atin? Kaya tayo, nagtatanong tayong lahat, ano ba talaga ang ating pag-asa? What is my hope and what is your hope? Kung titingnan po natin, hindi po masasagot siya ng politiko, hindi masasagot siya ng mga manghuhula, hindi masasagot siya ng mga presidente at mga hari. Ang makakasagot lamang po niyan ay ang Bible, ang
Biblia. Kaya ngayon po, gabi-gabi, pumunta kayo dito para malaman niyo po kung ano yung klase ng pag-asa na gustong iparating sa atin ng Panginoon Diyos. Para malaman natin to, bumalik po tayo sa taong 30 AD. 30 AD, si Jesus Christ o si Jesus ay nasa templo ng Jerusalem. Nandun po siya upang magturo, magpagaling ng mga tao, at isang araw tinanong siya ng mga apostol niya. Itong templo ng Jerusalem ay ginawa ng mahigit 46 years, mula 20 BC hanggang 27 AD, 46 years na ginawa, napakagandang building. Isang malaking puting building, ngayon po wala na yan. Pupunta po kayo sa Israel ngayon, sa Jerusalem, wala ng Temple of Jerusalem kasi po yan ay dinestroy na o sinira na ng Roman Empire. Sabi ni Jesus sa Matthew 24 verse 2, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay nito? Sabi ni Jesus, tinuturo niya yung templo. Hindi niyo ba nakikita itong magandang templo na ito? Yun ang sabi niya sa mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang matitira ni isang bato rito na ibabaw ng isang bato na hindi babagsak. So Jesus said that not one stone will be on top of one another. Kasi po, totally madidestroy ang templo ng Jerusalem. So, hinuhulaan ni Jesus kung ano yung mangyayari sa Jerusalem. Ayun po ay around 30 AD nung hinulaan niya yun. At sinabi niya sa mga apostol. Matthew 24 verse 3, lumapit sa kanya ng sarili niya ng mga alagad, sabihin mo sa amin, Jesus, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ito? Kailan masisira itong templo na ito na napakaganda? At ano ang tanda ng iyong pagdating at pagkatapusan ng panahon? So sabi ng mga apostol, okay Jesus, kailan masisira ang templo at kailan ka ulit darating? So yun ang tanong niya, napakahalagang question. Kailan ka ulit darating? So noong 70 AD, nagkatotoo ang hula ni Jesus sa Jerusalem. So after 40 years, so hinulaan niya 30 AD, nagkatotoo yung hula ni Jesus 70 AD. So 70 minus 30 is 40. So 40 years after Jesus predicted it, Jerusalem was destroyed by the Roman Empire. At ang namuno po dun sa pagkaka-destroy ng Jerusalem Temple ay si Emperor Titus or Tito sa Tagalog. Titus was the emperor who destroyed the Temple of Jerusalem. Pero ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang prediction. Hindi lang about Jerusalem ang kanyang prediction. Predict niya kung ano ang mangyayari bago siya bumalik muli. Tayo po, kami po ng mga naniniwala sa Biblia, sa mga pangako ng Biblia, ay naniniwala na si Jesus ay darating po muli. Kaya kung ako po tatanungin nyo, andun yung pag-asa namin. Andun yung pag-asa sa bawat isa po sa atin. Darating si Jesus, pero sabi niya may mga palatandaan. Kailangan yung malaman ang mga palatandaan o ang mga signs bago ako bumalik. Yan ang sabi ni Jesus. At yung mga signs na yan ang tatalakayan natin ngayong gabi ito. May 10 signs na kapag nalaman nyo, malapit na talaga dumating si Jesus. Kaya titignan natin yung 10 signs na yan. Mga tanda ng ikalawang pagdating ni Jesus. Darating na po si Jesus. Yan po ay nasa sulat sa Biblia. Pero gusto kong malaman nyo rin kung ano yung mga signs na yan. Number 1, digmaan. Meron po ba digmaan ngayon? Madami po, di po ba? Tayo po sa mundong ito ay dumanas ng World War I at World War II. At maaari ang World War III ay nasa paligid lamang. Walang World War I, World War II nung nakalipas na 1,900 years. Nagsimula po yan lahat noong 1900s. Ibig sabihin talaga, malapit na Panginoon Jesus. Dahil sa mga digmaang nangyayari ngayon. Sa World War I lang at sa World War II, 120 million na tao ang namatay. At alam ko po sa Pilipinas, isa po tayo sa pinaka-devastate ng World War II.
Kasi po nung dumating yung mga Japanese dito noong 1942, talaga po marami ang namatay sa Pilipinas dahil po sa pagpapahirap ng mga mananakop ng mga Japanese. So, isa po yan sa mga tanda na darating na talaga ang Panginoong Jesus. Nandiyan ang China at Taiwan at kapag nangyari yan, siguradong madadamay ang Pilipinas. Kaya po, yung mga balitang naririnig nyo, nababasa nyo sa mga TV at sa radyo, yan pong lahat yan ay iisipin nyo na isa pala yan sa mga tanda na malapit na talaga dumating sa Jesus. Sapagkat maglalaban ng bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Yan ang sabi ni Jesus. Bago ako dumating, magkakaroon ng maraming digmaan. At exactly, sabi ni Jesus, yan talaga ang nangyayari ngayon, mga panahon ito. Even kahit tayo ay may United Nations na nasa US, anong pinag-uusapan nila? Kapayapaan, kapayapaan. Pero anong nangyayari? Hindi. Lalong dumadami ang digmaan. Kasi nga, kahit anong gawin ng tao na mag-usap ng kapayapaan, talagang kung sinabi ni Jesus na may magkakaroon ng digmaan bago ka dumating, yun ang mangyayari. Una Thessalonians 5:3 or 1 Thessalonians, kapag sinasabi nila ng kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. So tayong mga tao, sa mga leaders natin, sa mga leaders ng bansa, leaders ng iba't ibang bansa na malalakas tulad ng United States o ng Russia, lahat sila nagsasabi na kapayapaan, pero sa totoo lang, naglilimpak sila ng mga maraming missiles para humanda sa digmaan. So yan po ba ang hope? Kung magkaroon man ako ng magandang buhay at nakatapos ang aking mga anak at nagkaroon ako ng magandang bahay, pero lahat yan ay maaaring mawala lamang sa isang digmaan. Yan po ba ang ating pag-asa? Ngayon, ang nuclear weapons sa buong mundo, sabi nila ay mayroong 15,000 nuclear weapons. Enough yan para maubos ang kalahati ng populasyon ng buong mundo. 15,000 nuclear weapons lamang. Kung ang tao ngayon ay nasa 8 billion, 4 billion will instantly die. At lahat po ng iba pang mamamatay sa radiation ng nuclear weapons. So, dyan ba ang pag-asa ng tao? Ang pangalawang sign, anong unang sign? Digmaan, war. Ang pangalawang sign na sinabi ni Jesus, magkakaroon ng malaking taggutom, famine. Matthew 24 verse 7. Magkakaroon ng malaking taggutom, sabi ni Jesus. Ngayon po, ito ang mga statistics na ito. 821 million na tao ang nagugutom araw-araw. Siguro, baka isa po iba po sa atin nagugutom din ngayong gabi. Pero may pagkain po mamaya, kaya huwag kayong makuligan. May 3 milyon. Imagine niyo po yan. 3 million na tao ang namamatay bawat taon o 8,000 tao ang namamatay bawat araw. So pagkatapos po ng araw na ito, mga kapatid, mga kaibigan, may 8,000 tao ang namatay dahil hindi sila nakakain. Imagine niyo po yan. Kasi bakit nangyayari yan? Kasi sinabi ni Jesus na yan ang mangyayari bago siya dumating. 60% ang kulang sa sustansya, 20% na nagugutom, isa bawat 5 tao ang nagugutom ngayon. Kaya kasi sabi nga ni Jesus, marami ang magugutom. Sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa. Lucas 21:25. Ano pangatlo? Salot. Ano ba ang salot? Mga sakit, pandemic. Di po ba? Kagagaling lamang po natin sa isa sa pinakamalaking sign noong 2021. 2021 nga po ba natapos? After noon, ngayon nakikita natin kung gaano kalaki ang epekto ng pandemic sa ating bansa at sa buong mundo. Sabi ni Jesus, magkakaroon ng malalakas na indol at sa ibang tao ay magkakaroon ng tagumpong at mga salot.
Ngayon po, kung nakikita natin yung mga nangyari nung COVID pandemic, yan po lamang ay isa sa marami pang pwedeng mangyari sa mundo ito. Bakit nangyayari po yan? Kasi po yan ay sinabi ni Jesus na kailangang mangyari bago siya dumating muli. Ngayon, napakadaming mga bagong salot at pag nakikita niyo po yung mga balita, after COVID-19, magkakaroon pa ng ibang mga epidemya, ibang mga pandemics na darating. Alam ko po, nung bata kami, AIDS. Isa ito yung sa pinakamalaking pandemic noong 1970s, 1980s. Kapag nagkaroon ka ng AIDS, parang wala na. Talagang mamamatay ka na sigurado. Ngayon, may nagkaroon ng SARS, nagkaroon ng Ebola, nagkaroon ng iba't ibang mga sakit. Bakit? Kasi sinabi ni Jesus, ang salot ay magiging isa sa mga tanda bago siya dumating. Ito lamang po yung mga sa coronavirus ng mga last time. 6.8 million daw po yung estimated. Pero siguro may mga data dyan na maaaring na-count na hindi naman talaga namatay sa COVID. So, just to be mindful of that. Magkakaroon ng environmental pollution, kasama na yan sa mga salot. Ano bang cause ng mga salot? Dahil napakadumi na po ng ating paligid. Isa rin po yan sa mga cause kung bakit nagkakaroon ng mga salot. Isaiah 51 verse 6, itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit at tingnan nyo ang lupa sa ibaba, sapagkat ang langit ay mapapawing parang uso at ang lupa ay malulungang parang bihisan. Magkakaroon ng maraming pollution sa hangin, ang mga puno ay mga wawala. Bakit po nangyayari yan? Kasi yan po ang magiging cause ng salot, ng pandemic. Ang water pollution po, kung kayo po ay nagpunta na sa Maynila, gano'n po ka-polluted ang ilog Pasig. Siguro po sana sa Davao ay malilinis pa ang ilang mga tubig dito sa atin. Ano po? Pero yan po ang nangyayari sa mga iba't ibang lugar na nagiging cause ng salot. Mga chemicals na pumuputa sa ating mga katawan. Kung tatandaan niyo po, noong mga 1960s daw po, 1960s, ang isang manok ay nagwe-weigh lamang ng 0.9 kilograms o less than 1 kilogram. Yun po yung kasi wala pa silang mga kilogram. Pagdating ng mga 1980s, ang isang manok ngayon ay 4.7 kilograms. Saan po galing yung extra na 3 kilograms sa mga manok na kinakain ng mga bata at nabag natin ngayon? Yan po ay puro chemicals na. Puro genetically modified. At nagtataka po tayo bakit maraming sakit. Di po ba? Nagtataka tayo bakit maraming cancer. Bakit maraming namamatay sa diabetes, maraming matataas ang blood pressure. Kasi po, nasa kinakain din po natin. Aside from sa pollution, na nasa hangin, nasa tubig, nawawala ang ating mga puno, ang mga kinakain natin ay also very infected with chemicals. Bakit nangyayari yan? Kasi sabi ni Jesus, ang salot or ang mga sakit ay maglalong lalaki pa bago siya bumalik muli. Kaya mga kaibigan, ingatan po niyo ang inyong mga katawan. Kagaya po nung sinabi kanina sa New Start, i-follow niyo po yung New Start, marami pong sakit ang inyong maiiwasan. Start with nutrition. Romans 8:22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibig at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Sabi ng Bible, ang creation daw po, ang nature ay humihibig or they're groaning. Nahihirapan na po ang mga hayop, nahihirapan na ang mga environment natin dahil po sa ating kagagawa na rin sa mga tao. Kasi po kailangan natin gumawa ng bahay, kailangan natin kumain, kailangan natin i-sustain natin sarili at sa paggawa po natin noon, marami din po tayong nasisira ang kalikasan. Di po ba? Sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito. Pang-apat, lindol. Ano nga po yung una? Digmaan. Pangalawa, tagutom. Tandaan niyo po ito kasi bukas meron tayong question and answer.
Kapag nasagot nyo yun, may prize kayo. Kaya tandaan niya. Pangatlo, salot. At ang pang-apat, lindol. Kaya kung ako magte-take down notes ako sa inyo para maalala nyo. Kasi si Sir Marlon, yung ating pong mga crew dyan, may pong prize para sa mga question and answer bukas. So, apat, lindol. Marami na pong malalakas na lindol ang nakaraan, pero kung titingnan niyo po yung mga nakaraan, mga last 50 years, mas lumalakas po at mas lumalakas ang mga lindol. Compare niyo po sa unang 2,000 taon, mas palakas ng palakas at pahaba ang palaki ang magnitude ng mga earthquakes na dumarating sa atin. Bakit po nangyayari ito? Kasi sa Matthew 24:7, sabi dito, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako. Sabi ni Jesus, hindi mangyayari talaga yan, di po ba? Ito po, tingnan nyo to. Mula 1900 hanggang 1960, around 10 lindol lamang ang dumarating. Pero mula noong 1960 hanggang 2020, halos 5 times ang paglakas at ang pagdami ng mga lindol. Bakit po nangyayari ito mga kapatid at mga kaibigan? Kasi po, sabi ni Jesus, ay ito ay mangyayari sa mga huling panahon bago siya bumalik. Kaya pag kayo po ay nakarinig at nakabasa ng balita na sabi mo may malakas na lindol na darating, hindi nyo na po ipagtataka. Kasi po yan po talaga may darating. Kaya kung hindi po tayo handa sa ating po mga sarili, hindi po tayo handa sa ating pananampalataya, kung hindi natin kilala si Jesus, baka tayo ay aniwan. So, kaya nga po yan ang ating lagi pinapaalala sa iba't ibang mga tao. Ito pong mapa na nakikita nyo, pinapakita lang dito yung mga pula na nakikita nyo dyan, yun yung mga epicenter ng mga posibleng lindol at mga nangyaring lindol ng mga nakaraan. Kaya po, kung titingnan nyo, nasan ba ang Saman dito? Dito po yung Saman. May malalaking lindol na pwedeng mangyari dito in the future. Pero ang isa sa pinakamalaking lindol na pwedeng tumama talaga sa Pilipinas ay kapag tumama ito sa Maynila, imagine niyo po ilang milyong tao ang nabubuhay sa Maynila at nagtatrabaho sa mga malalaking gusali, sa mga high buildings doon. Nung nagtatrabaho po ako sa Manila, nandun po ako sa 28th floor at napaka-susceptible po sa mga earthquakes ang lalo ng Manila. Kaya nga, lagi natin sinasabi, the big one, sabi nga ng PVOLS, the big one is still coming. Kapag dumating yun mga kaibigan, magtataka po ba tayo? Sabi po ni Jesus, darating ang lindol at mas malalakas na lindol. Ito, kagaya ng nangyari ng 2023 sa Turkey, 50,000 instantly, overnight, namatay po agad, nalipol agad ang mga tao. At mas mararami pa po ang darating. Ano sabi sa Lucas 21:11? Magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakaroon ng tagutom at mga salot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. Wow! Lucas 21:25, magkakaroon ng mga tanda sa araw at ang buwan at ang mga bituin at sa lupa ay magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong, sabi sa Lucas. Ewan ko po, siguro marami pa sa mga batang ito hindi pa nabubuhay noong 2004. Pero noong 2004, kung kayo po ay buhay na, ito po yung isa sa pinakamalakas na lindol na nangyari sa ilalim ng dagat. At ito po ay nasa Indian Ocean at pumatay ng around 250,000 na tao sa ilang oras lamang. 250,000. Alam niyo po ang population ng Saman? Ang population ng Saman ay I think is around 120,000. So doblehin niyo po yun. Nawasak po lahat ang kanilang buhay sa isang overnight na lindol at tsunami lamang. So napakalaki pong devastation. Number 5, korupsyon ng moralidad. Ano bang nangyayari sa ating mga kabataan? Ano bang nangyayari sa ating even sa ating mga politiko?
Ano ba nangyayari sa ating mga pang-araw-araw na kabuhayan? Ang moralidad po ng tao ay pababa ng pababa bawat araw. Nandiyan po ang korupsyon, nandiyan ang mga venues na nagpo-promote ng violence, ng sexual immorality. Di po ba? Gayon, bakit ba nangyayari ito? Kasi sabi ni Jesus, mangyayari talaga ito. Lucas 17:28-30. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Si Lot po ay isang character sa Biblia. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Gaya ng Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa ng anang pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman. Yan po yung nagkaroon po ng malaking sexual immorality noon po mga panahon ngayon. At yun ay nangyayari din sa ating mga panahon ngayon. At mas patindi po ng patindi bawat taon, di po ba? 2 Timothy 3 verse 2, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, sa pera, mayayaman, mga mapagmalaki, mapanglait, suwain sa mga magulang. Kaya mga bata, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Mga walang utang na loob, walang kabanalan. Puro about worldly affairs lang po ang naiisip. Walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, matatapang, mainitin ng ulo. Di po ba? Mga hindi maibigin sa mabuti. Mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo o mayayabang. Mga maibigin sa kalayuan sa halip na maibigin sa Diyos. Di po ba napapansin nyo, kapag po mga, halimbawa mga party o mga dancing competition, siguro po itong hall na to ay punong-puno or mga beauty contest, di po ba? Pero kapag ito ay about the Bible or kapag ito ay about sa eternity, sa tingin niyo po ilan lang ang pupunta? Kagaya na po ng sinabi ni Jesus, ito ay mangyayari sa huling panahon. Kaya po mapalad kayo mga kapatid, mga kaibigan, na nandito ngayon upang makinig, hindi po sa akin, kundi sa Word of God. Hindi po yan sa akin ang gagaling. Ito po ay sineshare lamang po namin as many people as we can. Dahil po yan ay mangyayari sa mga panahon ito. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Napapansin niyo po ba, dito po sa atin, pupunta po ng simbahan ng linggo. Pero pagkatapos noon, balik na po sa dating gawin. Or siguro po aatin ng isang inuman session sa Sabado ng gabi, pero gigising ng umaga para umattend ng simbahan. Nakikita niyo po ba yung kaibahan, yung contrast ng buhay? May anyong kabanalan, pero tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Iyan po ang isa sa problema ng karamihan po hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo yan. Subalit, ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama, sila'y mandaraya at madadaya. Wow! So ngayon pala, talagang lalong dadami ang mga bisyo, lalong dadami ang mga korupsyon, lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Kasi po yan ay sinabi ni Jesus na mangyayari bago siya dumating muli. Anong pang-anim? Mga bulaang Kristo o mga fake na Christian pastors o Christian leaders at nag-aangkin sila yung mga propeta. Wow! Marami po ba tayong ganyan? Feeling ko po, lalo sa Pilipinas, marami tayong mga ganyan. Itong tinatawag sa Bible ng mga false prophets. Sila ay nag-aanyong mga tupa, pero sila ay talagang mga lobo o mga wolves in sheep's clothing. Na nag-a-appear ng mga mirakulo, pero hindi talaga sila mirakulo. Hindi sila mga himala. Sila ay gawa-gawa lamang o ang mga demonic forces ang pinapahuwad niyan upang makuha ang simpatya ng mga tao sa kanila.
Kaya po mag-iingat kayo mga kaibigan, lalo na po sa mga miracle workers. Kasi po yan, kapag hindi po yan according sa Biblia, yan po ay siguradong according sa kalaban ni Jesus. Mateo 24:23. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan niyo narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan. At kapag may nagsabi sa inyo na siya ang representative ni Kristo, huwag niyo po siyang paniniwalaan. Kasi po walang pwedeng umangkin ng position ni Jesus Christ. Okay po? At ano bang sabi ni Jesus? Mangyayari yan. Huwag kayong magalala. Marami magiging huwad na Christ bago ako dumating. Kaya mag-iingat po tayo mga kaibigan. Dito po sa buong mundo, marami na pong nagpanggap na sila ang anak ng Diyos, na sila ang Son of God, na sila si Jesus Christ. Marami po yan. Hindi lang po yan sa Pilipinas. Pumunta ka sa Russia, pumunta ka sa Brazil, pumunta ka sa Japan, may mga sarili-sarili silang version ng mga false Christ. Matthew 24:26. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan nyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Kapag ang Kristo po yan ay naglalakad dito sa lupa, hindi po yan yung totoong Kristo. Kasi po yung totoong Kristo ay makikita nyo sa langit na dumarating. Okay, tandaan niyo po yan, isa po yan sa mga clue. Kapag may tao nagsasabi na siya si Jesu Kristo at siya ay naglalakad lamang dito sa mundo ito, sigurado po yan ay bulaan, yan ay fake. Kasi ang susunod, ang pagdating ni Kristo ay makikita nyo sa langit na darating sa mga alapaap in the clouds of glory at hindi po muna siya pupunta dito sa earth. So pag-aaralan din po natin yan sa mga susunod na gabi. Sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kapag si Jesus ay dumating na, lahat ng mata ay makakakita sa Kanya. Lahat, if dumating si Jesus ngayong gabi, lahat ng 8 billion na tao sa buong mundo, makikita siya. Kaya kapag sinabi na Jesus ay nandun lang sa Pilipinas o nasa China lamang at hindi natin alam, automatic po, yun po ay false prophet or false Christ. Apocalypse 1:7, tingnan ninyo, siya'y umarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Bawat mata pa, bawat tao ay makakita sa Kanya. Pang-7, 10 po yung sign na sinabi mo, di ba? Pag-uusig. Alam niyo po, nagkaroon po ng period ng history ng tao, ang tinatawag po natin doon ay Dark Ages. At alam niyo po, nung panahong yon, kapag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay may Biblia, ikaw ay uulihin at ikaw ay susunugin or ipapakain ka sa mga mababangis na hayop. Yan ang tinatawag natin Dark Ages. Kung titingnan niyo yan, mula yan 538 to 1798. Pag-aaralan din po natin yan sa mga susunod na panahon. Mateo 24:21, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari sa sanglibutan hanggang ngayon at hindi mangyayari kailanman. So nangyari na po yung Dark Ages kasi sabi ni Jesus, mangyayari yon bago siya dumating. At malibang paikli ng mga araw ngayon ay walang lamang makakaligtas. Datapot dahil sa mga hitang ay paiigingin ang mga araw na yun. Ito, gusto ko tong sign na to. Tanda sa kalangitan. Ano mga nangyari sa kalangitan? Mayroon ito, very specific itong sign na ito. Sabi sa Isaiah 13 verse 10, sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak na iyon hindi magbibigay ng kanilang liwanag, ang araw ay magdidilim sa kanyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kanyang liwanag. Sabi po ng Biblia, bago dumating si Jesus, bago dumating ang wakas, magkakaroon ng napakadilim na araw, what you call the dark day. Nangyari na po ba yan? Nangyari na po. Sabi pa sa isang sign, di ba, sign ito sa kalangitan, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian after the Dark Ages, sa mga araw na yun ay magdidilim ang araw. Magdidilim ang araw, sabi.
at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at nangangalaglag ang mga bituin mula sa langit. Magkakaroon doon ng matinding meteor shower mula sa langit at magsisipangatan ang mga pangyarihan sa mga langit. Kailan nangyari ito? Kailan nangyari itong mga bagay na ito? Ito po ay nangyari more than 100 years ago. At ito po yung nagkaroon po ng dark day noong May 19, 1780. May 19, 1780. Yan po ay nasa history. Nagkaroon po ng dark day na buong araw, wala namang eclipse. Wala pong eclipse. Hanggang ngayon po ay pinag-aaralan pa ng mga scientists kung ano talaga yung cause ng dark day na yun. Pero noong May 19, 1780, ito po ay nangyari sa may parte ng Canada at United States na isang araw po, nag-uwian na yung mga tao dahil hindi sila makakita. Walang araw. At yun po ay, imbis na mag-sunrise, yun po ay parang gabi pa rin sa buong araw. Kaya yun po hanggang ngayon ay isa sa mga mystery na pinag-iusapan pa rin hanggang ngayon. Pag titingnan niyo po yung history niya, meron pong mga periodiko, mga newspaper ng panahon yon na isinulat kung ano ang nangyari noong May 19, 1780. Kung meron kayong mga, i-google nyo lang yan, May 19, 1780, yun po makikita nyo, the dark day. Kasi sabi sa Isaiah, magkakaroon ng madilim na araw bago pumating si Jesus. At magkakaroon din po daw ng malalaglag ang mga bituin sa langit o magkakaroon ng meteor shower. Nangyari na din po, 1833. November 13, 1833. Alam niyo po nangyari? Around 200,000 na meteors ang nahulog bawat oras. Ngayon po, pag nakakakita kayo ng isang meteor shower, nakakatuwa po, yung isang bulalakaw. Ano pong Visayan word sa bulalakaw o sa meteor shower? Sa star na, falling star. Meron po bang term tayo? Imagine niyo, kapag isang falling star lang, natutuwa na tayo. What about if you see 200,000 sa isang oras? At ito ay tumagal ng halos 6 na oras. Kaya noong 1833, alam niyo po sinabi ng mga tao, darating na si Jesus. Nakita na namin yung mga meteor shower niya kasi alam nila na iyan ay nasusulat sa hula. Pero hindi pa. Isa lamang po yan sa mga sinyales bago dumating si Jesus. Kaya sabi ko nga po, 10 dahilan, 10 sinyales bago dumating si Jesus. Number 9, paglago ng kaalaman. Lumago na ba ang kaalaman natin? Alam niyo po, noong 1900, wala pang kotse. Wala pang aeroplano. Ilang taon lamang po nakakaroon. Ngayon, nakakarating na tayo sa Mars. Matagal na tayo nakarating sa Moon, sa buwan, noong 1968. Ngayon, ang cellphone nyo, nakakapanood na kayo ng pelikula sa inyong cellphone. Nakakausap nyo ang inyong mga kamag-anak sa ibang bansa sa inyong cellphone. Alam niyo po, noong 1980s, nung kabataan ko, yun po ay imposible. Di po ba? Noong 1960s, ano po mga telepono natin, yung mga iniikot lamang, ano po. Ngayon, nakita niyo po yung technology ngayon. Kasi po, sabi ng Biblia ay lalago ang kaalaman. At palago ng palago ang kaalaman ay yung panahon ito. Ngayon, nakikita niyo kung paano lumago ang siyensya sa loob lamang ng 100 taon. Alam po natin dahil malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Sabi sa Daniel 12 verse 4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang salita at tatapan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parwag parito at ang kaalaman ay lalago. Kaalaman ay lalago o science will grow. Ngayon po, pagbagsak ng ekonomiya. Mangyayari po ba yan? Ang nangyari na yan, paulit-ulit na mangyayari yan. At ngayon, marami pong ekonomista na nagsasabi na pupunta ulit tayo sa recession. Kapag nagkaroon po ng recession, ano mangyayari? Magkakaroon ng inflation. Ano mangyayari kapag inflation? Yung pera nyo, mawawalan ng halaga. Yung kung ang 100 piso
ay nakakabili ng ilang kilong bigas. Magkano po isang kilong bigas ngayon? Magkano po isang kilong bigas? 40? Yung 40 pesos nyo po, hindi na makakabili ng isang kilong bigas. Baka konting-konti lamang ang bibili o baka wala na kayong mabili. Yun po nangyayari usually kapag bumagsak ang ekonomiya. Kung mayroon kayong 10,000 piso sa bangko, yan pong 10,000 yan ay walang kwenta na. Naalala ko po yung nangyari sa South Africa, sa Zimbabwe, sa Venezuela. Alam niyo po kung paano sila bumili ng isang tinapay? Dala-dala po nila ang isang payload, puno-puno ng pera para lang bumili ng isang tinapay. Kasi po yung kanilang pera ay wala ng kwenta. Kailangan nilang kumuha ng dolyar para lang makakuha. At yun po ang sinasabi ng Biblia na darating ang panahon na inyong pera ay walang kwenta. Lahat po ng pinaghirapan natin, mga kaibigan, mga kapatid, bakit po yan sinasabi natin? Kasi po yan ang sinasabi ng Panginoong Yesus bago siya dumating. Kaya kung ang ating pong pag-asa ay nasa pera o nasa bangko natin o nasa ari-arian natin, yan pong lahat, mga kaibigan, ay pawang temporary lamang. Santiago 5 verse 1, magsiparito ngayon, kayong mayayaman, kayong magsitangis at magsihagulgol dahil sa mga karantaan nyo sa inyong darating. Kaya huwag po kayong maiinggit doon po sa mga contractor na nagpayaman sa flood control projects. Huwag po kayong maiinggit sa kanila. Kasi po may una ang Panginoon sa kanila na lahat ng kayamanan nila, yan po ay masusunog kasama ng mga tao na nagnakaw ng mga kayamanan ng taong bayan. Dahil marami pong naghihirap, na patuloy na naghihirap at maraming mayayaman na patuloy na yumaman. Yan po ba ay kalooban ng Diyos? Hindi. Hindi po yan ang kalooban ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulong at ang inyong mga damit ay ginangat-ngat ng mga tama. Walang kwenta ang mga bilyon-bilyong pera na kinakamasan ng mga taong mayayaman ngayon. Ano ang mga tanda bago dumating ang wakas ng panahon? Ngayon, i-review lang po natin. Okay, tulungan niyo ako ha, i-review natin. Ano yung una? Magaling. Ito yung 10. Digmaan, tagutom, magkakaroon ng mga salot, pandemic, di po ba? Lindol, korupsyon ng moralidad, mga bula ang Kristo at propeta, mga pag-uusig, mangyayari yan, tanda ng sa kalangitan, paglago ng kaalaman, pagbagsak ng ekonomiya. Yan po ba ay nasa Biblia? Opo. Yan po ay nasa sulat lahat sa Biblia. Pero, meron pa po ako isang sign. Yan po ba ay natupad na lahat? Natupad na po ba lahat ng mga kaibigan? Natutupad lahat siya ngayon, di po ba? Ibig sabihin talaga, malapit na si Jesus. Kasi yan yung 10 na sign ng kanyang pagdating. Lalo na yung mga paglago sa kaalaman, tanda sa kalangitan. Ibig sabihin, malapit na talaga dumating si Jesus. Pero may isa pa. May +1 ako. 10 + 1. May isa pa akong tanda na dapat mangyari at matupad bago talaga dumating si Jesus. Ano kaya yung tandang yun? Ito ay makikita nyo sa Mateo 24:14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at ang pagkatapos ay darating ang wakas. Gospel. Kapag daw po itong ebanghelyo na ito pong mabuting balita ito pong reason of the hope, ito pong hope for today, yan po yung gospel. Hope for today. Kapag yan po ay naipangaral na sa buong mundo, lahat ng tao ay nakarinig. Ang sabi ni Jesus, pagkatapos ay darating ang wakas. Darating si Jesus. Yan po yung pag-asa. Di po ba kanina nagsimula tayo habang ano ang inyong pag-asa? Mga kaibigan, ito po ang ating pag-asa. Bakit po kami nasa Saman Island ngayon? Kasi po gusto po namin malaman sa mga bago at sa mga kapitbayan kung ano yung mabuting balita ng kaharian. At pagka ang madaming tao po ay makarinig ng mabuting balitang ito, pwede na po kami pumunta sa
ibang lugar at maipahayag ulit ang Ebanghelyo at pag mas madami ng tao ang nakarinig ng mabuting balita, darating na si Jesus. Kasi sampung signs na ang natupad, isa na lamang. 10 plus 1. Kaya malapit na po talaga ang pagdating ng ating Panginoon. Nakita ko isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga maninirahan sa lupa sa bawat bansa, bawat lipi, wika at bayan. Yan po ang kailangan natin gawin mga kaibigan. Ang oras natin ay nauubos na. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Alam niyo ba yung mga nangyari sa araw ni Noe bago nagkaroon ng global flood? Winarning ni Noah ang buong mundo. Ngayon, ganoon din po ang ginagawa natin. Bago dumating ang pagkatapos ng mundo ito, warningan po natin ang buong mundo bago dumating si Jesus. At ngayon po, siya'y papanito sa kanilang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Nakakalungkot po dumating si Jesus first time, pero siya ay nireject ng mga Jewish people. Ngayon po, darating siya second time. Our prayer is that people will accept Him, especially the people of Mambago, especially the people of Samar will accept Him before He comes. Kapag nakita niyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na nasa mga pintuan na. Malapit na daw po talaga si Jesus. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. May pag-asa ka ba? Yan ang tanong ko ngayong gabi. May pag-asa ka ba sa panahon ng wakas? Sana po ang ating pong prayer ay sana po ay mayroon kayong pag-asa. At kung gusto niyo pang malaman kung ano yung mga susunod na mga exciting na topics natin, kailangan po bumalik kayo dito bukas at magsama kayo ng inyong mga kaibigan, inyong mga magulang, inyong mga mahal sa buhay upang marinig po nila ang mabuting balita. Salamat po at naway pagpalain kayo ng ating Panginoon.
nindugtaan